المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin nabiyuna Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Aking mga kababayan, ang paksa po na ating tatalakayin ay patungkol po kung bakit isinugo ng dakilang lumikha si Jesus na anak ni Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito po ay napakahalaga na paksa, mga kababayan, sapagkat ito po ang susi kung paano natin malaman kung ating paniniwala ay totoo o ang napaniwalaan natin ay huwad na pananampalataya. Una po sa lahat, mga kababayan, ay ating alalahanin na naunang isinugo ng dakilang lumikha natin si Propeta Moses, sumakanya nawa ang kapayapaan, bago po isinugo ng dakilang lumikha si Jesus na anak ni Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan. Alalahanin po natin na napasakamay po ang angkan ng Israel sa kamay ng mga pagano sa pamumuno ni Firaon sa Ehipto. At iniligtas sila ng dakilang tagapaglikha natin, Allah subhanahu wa ta'ala, sa kamay ni Firaon, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, kumakain ng mga pinagbabawal ng dakilang lumikha, at sila ay inilagay ng dakilang lumikha sa pangakong kalupaan dito sa tinatawag na Palestine, na kung saan nung namatay si Propeta Moses, mga kababayan, ay nagtangka ang mga pagano na muling sakupin nila ang lupain ng mga propeta, lupain kung saan tumira ang angkan ni Israel. Subalit, nagsugo muli ang ating dakilang tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala, na mag-amang hari. Mag-amang hari ng pangalan ay Propeta Dawud alayhisalam, at si Propeta Sulaiman o Solomon, kilalang Solomon sa ibang nating mga kababayan. Kaya naman po, sa pamamagitan ng dalawang propeta na ito, sumakanila nawa ang kapayapaan, ay hindi nasakop ng mga pagano ang bayan ng Israel. Subalit, nung namatay na rin ang dalawang propeta na ito, sumakanila ang kapayapaan, ay nasakop ng mga paganong Romano ang Palestine, na kung saan nakatira ang angkan ng Israel. At muli, gaya ng pangyayari sa panahon ni Propeta Moses, sumakanawa ang kapayapaan, ay nasakop muli ng mga pagano ang mga angkan ng Israel. At sila ay nasa ilalim ng mga batas ng mga pagano. Kaya naman, ang mga mabuti sa kanila na tagasunod ni Propeta Moses, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi nila ay magbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta, isang sugo na magtuturo sa kanila o tutulong sa kanila upang malaman kung ano ang kanilang gagawin sa ilalim ng mga paganong Romano. Sumagot ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila bilang kasagutan, ay sinabi niya na si Maryam ay magkakaroon ng anak at ang pangalan niya ay Isa, isinalin bilang Jesus. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, si Jesus na anak ni Maryam ay tuturuan ko ng Torah, yung batas na binigay ko kay Propeta Moses, at siya ay bibigyan ko ng kapahayagan, ang Injil o yung tinatawag ni Ebanghelyo. At sino man ang susunod sa kanya ay tunay na ipapasok ko siya sa paraiso, at sino man ang susuway sa kanya ay tunay na siya ay mapapabilang sa mapupunta sa impyerno. Kaya naman, mga kababayan, ibinalita ng dakilang tagapaglikha natin sa pamamagitan ng Anghel Jibril o Gabriel kay Maryam, na nanay ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, na siya ay magkakaroon ng anak na walang lalaki. At ang mga kalahi ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay hindi sila naniniwala nung mabuntis na si Maryam na siya ay nagkaroon ng anak na walang lalaki. Kaya naman po, hindi sila naniniwala na mabuting tao itong si Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan, at ganun din sa kanyang pinagbubuntis. Kaya ang sinabi ng dakilang tagapaglikha kay Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ituro niya si Jesus, ang kanyang anak, sa mga tao kapag siya ay may silang na. At ganun nga ang nangyari, mga kababayan. Noong pinalibutan si Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan ng kanyang mga kalahi, at muli sinasabihan siya ay masamang babae dahil nagbuntis siya na walang lalaki, ay itinuro niya
si Jesus na anak ni Maryam. Itinuro niya ang kanyang anak na si Jesus at pinasalita siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa musmus na edad ay nagsalita si Jesus na anak ni Maryam. At ang sabi niya sa kanyang makalahi, mga kababayan, ay, "O angkan ni Israel, tunay na ako ay sugo ni Allah. Hinirang niya ako na isang propeta bilang tugon sa inyong panalangin. At pagpapaalala, ako'y binigyan niya ng kasulatan upang ipaalala ang Torah, ay yung batas na ibinigay niya kay Propeta Moses. At ako ay magsasabi sa inyo ng isa pang propeta na ang susunod sa akin ay ang pangalan niya ay Ahmad." Kaya naman po, nung nasabi ito ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay iniwan siya ng mga tao. At pagkatapos nito, nung lumaki na si Jesus na anak ni Maryam, ay kung ano ang mensahe na ibinigay ng dakilang lumikha sa kanya, nang gaya rin ni Propeta Moses, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang sundin ang kanyang mga kautusan. Subalit, ang mga tao na anak ni Israel ay matigas ang mga ulo at matigas ang kanilang puso. Hindi nila matanggap na ang taong ito na ngayon na nasa harapan nila ay siya yung sugo na kanilang hiniling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sila humiling ng maraming milagro sa kanya, gaya ng paggagamot sa mga pilay, paggagamot sa mga kitungin, yung mga tinatawag na bulag ay dapat makakita, at hiniling nila sa kanya na buhayin ang patay. Kaya naman si Jesus na anak ni Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nanalangin sa Allah upang patunayan sa kanyang makalahi na siya nga ang sugo ng dakilang tagapaglikha. At ganun po ang nangyari. Subalit ang mga tao ay patuloy pa rin sa pagsuway hanggang sa pagtangkad nilang patayin si Jesus na anak ni Maryam. At tinangkarin nilang batuhin na kung kaya't nung nalaman ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang balak ng mga Hudyo na siya ipatayin, siya po ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas siya sa kanilang balak na pagpatay sa kanya. At dininig ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi ng dakilang likha bilang kasagutan, "O Jesus na anak ni Maryam, tunay na ikaw ay hindi nila mapapatay, sapagkat ikaw ay aking iaakyat, at tunay na hindi ka nila maipako sa krus. Iba ang kanilang mahuli at ito ang kanilang maipako. Subalit ikaw ay aking iakyat. At sasabihin nila sa iyo, pagbibintangan kanila, O Jesus, na ikaw nga ay kanilang naipako. Subalit hindi, sapagkat ikaw ay aking inakyat. Sino man ang naniwala sa iyo nung ikaw ay nagtuturo sa kanila, tunay na sila ay ipapasok ko sa paraiso. At sino man ang nais papatay sa iyo at hindi naniwala sa iyo, tunay na sila ang mapapabilang sa impyerno." Kaya nung nalaman ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, mga kababayan, ang balak ng Allah na siya ay ililigtas, iaakyat siya sa kalangitan, ay nagpaalam siya sa kanyang mga tagasunod. At ang sabi niya ay, ingatan ang mga kautusan ng dakilang lumikha at huwag kalimutan na sambahin ang nag-iisang dakilang tagapaglikha. At ibinilin din niya na mayroon siyang mga kalaban na kung kaya't sinabi niya na pagpapatayin ang kanyang mga tagasunod, at ganun din ay darating ang mga taong magpapakilalang sugo sila ng dakilang lumikha. At pagkatapos nito ay magsasabi silang nagpakita si Jesus sa kanila na kung kaya't nung inakyat na ng dakilang tagapaglikha si Jesus na anak ni Maryam, ang unang dumating at nag-angkin na nagpakita daw si Jesus sa kanya ay walang iba kundi ang pinakaswail na Hudyo na ang pangalan niya ay Pablo. At ang Pablong ito ay nag-angkin na nagpakita si Jesus sa kanya, kahit na siya ang pumapatay sa mga tagasunod mismo ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. At kinukumbinsin niya ngayon ang mga alagad ni Jesus na siya daw ang pangakong sugo, huling sugo na darating pagkatapos ni Jesus. Kaya naman po, hindi siya tinanggap ng mga tagasunod ni Jesus Christ, Jesus na anak ni Maryam, sapagkat may bilin na si Jesus bago pa siya dumating. Kaya naman po, itong si Pablo ay naglakbay, umalis siya, palayo ng Jerusalem at pumunta ng Antioquia, Turkey. At doon siya nagturo sa maraming tao. At lahat ng kanyang naturuan, mga kababayan, ay tinawag na Kristiyano. At ang mga doktrina niya, mga kababayan, upang ating alamin, ay si Jesus daw ay anak ng Diyos, si Jesus ay Diyos, at ang Allah ay nagkatawang tao, at ganun din po
ang sabi niya ay pinalitan ni Jesus ang mga kautusan ng dakilang tagapaglikha. Ganon din, iniba niya ang pagdarasal at yung mga ipinagbabawal ng dakilang lumikha ay sinasabi niyang pwede nang kainin. Kaya naman po, nung naliligaw na ang mga tao sa pangangaral ni Pablo, ay ipinadala ng dakilang tagapaglikha, si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, upang iturong muli sa mga tao sa sangkatauhan kung ano ang tama at pagkilala sa dakilang tagapaglikha. At ang sabi niya, bilang kasagutan sa mga aral ni Pablo, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo sa kanila, o Propeta Muhammad, ang Allah ay nag-iisa lamang at wala nang iba. At bilang kasagutan sa sinasabi o doktrina ni Pablo na ang dakilang tagapaglikha ay nagkatawang tao, kumakain, umiinom at pinatay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahus Samad. Sabihin mo sa kanila, o Propeta Muhammad SAW, ako ay hindi kumakain, hindi ako umiinom at hindi ako mamamatay. At ikatlo ay sinabi ng dakilang tagapaglikha, lam yalid walam yulad. At ang kahulugan nito, sabihin mo sa kanila, o Propeta Muhammad, ako ay hindi nagkaroon ng anak at hindi ako ipapanganak ng babae. At ang panghuli, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpakilala niya sa kanyang sarili, walam yakul lahu kufuwan ahad. Wala akong kawangis, wala akong katulad, wala akong kamukha, sapagkat ako ay hindi ninyo nakikita. Ito ay bilang kasagutan sa sinasabi ni Pablo na ang dakilang tagapaglikha natin ay nagkatawang tao at kagaya na siya ng mga tao. Kaya naman po, mga kababayan, kapag ating sundin ang panghuling propeta na dati nang inhabilin ni Jesus sa atin, tayo po ay nakabalik sa ating pagkamuslim. Ang pagkamuslim na kung saan pagsamba sa dakilang lumikha at pagsunod sa kanyang kautusan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay nagkaroon kayo ng malaking benepisyo sa inyong pong narinig. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.